from Lee, and welcome back po sa ating YouTube channel. And para sa ating video ngayon, sasagutin ko naman po yung 3 questions regarding ito sa custody ng bata. So, yung question po ng isang sender natin ay, pwede bang mapunta sa kanya ang custody ng bata dahil may asawa na yung nanay ng bata? Yung pangalawang question ng isa pa nating sender ay kung pwede bang mapunta sa kanya ang custody ng bata dahil ang nanay ng bata ay laging nasa abroad. And yung pangatlo na tanong ng isa nating sender ay kung ano ba yung kasong ifa-file niya para makuha niya yung custody ng bata mula sa ama or mula sa ina ng bata. Mula sa ama or ina ng bata. Okay? And so ang GR number ng case natin ay 156343. Na-desisyon na nito ng Korte Suprema noong October 18, 2004. So ang facts ng case ay ganito. Noong March 5, 2002, nagsampa ng kaso na petition for habeas corpus itong si tatay ng bata laban sa tita ng bata, sa lolo at lola sa lola ng bata at saka sa nanay. Alright? Now, itong writ of habeas corpus inisyu ng korte ordering itong mga respondents para i-produce yung body ng minor na bata. And ang sabi ng tatay, yung itong bata ay ang kanyang illegitimate son sa nanay nito na ipinanganak sa Japan. Okay? Ang nanay nito ay kasal na ngayon sa isang Japanese national at ang nanay ay naninirahan sa Japan. Now, etong minor child ay dinala sa Pilipinas, pinag-aral ng tatay, in-enroll sa isang nursery school. Ngayon, sa kalagitnaan nito, nung natapos na ng nursery itong bata, pinuntahan ngayon ng tita at saka ng lola ng bata sa mother side, itong bata hiniram para dalhin sa mall para ipasyal. Ipinangako nila na ibabalik ng hapon. But then, hindi na naibalik sa ama. So, kalaunan, pinuntahan ni tatay itong tita, and sabi ni tita, nandun sa lola ng bata. So, pumunta siya sa lola ng bata, wala doon. Ang sabi ng lola ng bata, nandun sa nanay ng bata. So, humingi na ng tulong sa pulis at saka sa DSWD itong tatay para maibalik sa kanya yung kanyang anak. Pero hindi siya, yung efforts niya hindi naging successful. So nag-file siya ngayon ng kaso na habeas corpus sa Regional Trial Court. So ang prayer niya ay mapunta sa kanya yung custody ng bata bilang biological father. Okay, na may kakayahan na suportahan at pag-aralin ng bata. Ang sabi niya, tinutulungan siya ng kanyang magulang na nagpepensyon para suportahan yung pangangailangan ng kanyang anak. Okay? So, sa sagot naman nitong nanay, sabi niya hindi totoo yung mga allegation na dinala yung bata sa Pilipinas at ibinigay sa kanya. Bagkos, meron silang agreement. Kaya niya pinauwi sa Pilipinas itong bata. And ang sabi pa niya, etong tita at lola ay hindi sila yung pumuha sa bata. Bagkos siya yung pumuha sa bata. Kasi yun kasama yun sa kanilang agreement. So, ang kwento pa niya, noong October 2001, na-deport itong lalaki o tatay ng bata
na-deport dahil nakakumit ng violation sa may violate na law ng Japan. So, pagdating ng tatay dito sa Pilipinas, hindi na siya nakahanap ng maayos na trabaho. And yung custody ng bata ay in-entrust sa lolo at lola ng bata sa father side. Habang silang dalawa ay nasa Japan pala, silang dalawang magpartner, sila nung nanay at tatay ng bata, ay nasa Japan pa lang, nandun na sa father side, sa paternal grandparents, yung bata, ayon sa kanilang agreement. And then, nagpapadala na lang sila para sa pangangailangan ng bata. And then, even before pa, na nung nasa Japan pa lang sila, hiwalay na sila ng tirahan kasi itong tatay ng bata ay may illicit affair sa ibang babae. Okay? Hanggang sa siya ay ma-deport. Now, sa kanyang sagot, sabi ng nanay, yung pagpapakasal niya dito sa isang Japanese national ay para lang ma-avail niya yung privilege na temporarily makapag-stay siya sa Japan para makapagtrabaho and para makapagpadala ng pera sa kanyang anak na nasa Pilipinas. And wala siyang intensyon na magstay permanently dito sa Japan dahil umuwi siya sa Pilipinas every 6 months. Okay? And ang sabi niya, siya ang mas may karapatan sa custody ng minor child according sa family code. Alright. So, ibinigay nga sa kanya ang custody. Okay? Umapila ngayon, pagdating sa Court of Appeals, inaward yung custody pa rin sa nanay. Sabi ng Court of Appeals, wala siyang makitang compelling reason para i-separate ang minor sa kanyang mother. However, binigyan si tatay ng visitorial rights. Now, umabot sa Supreme Court. Ang issue, kanino ba talaga yung custody ng bata? Doon ba sa nanay na palaging wala sa Pilipinas and binigyan lang niya ng authority yung kanyang kapatid under by virtue of a special power of attorney para alagaan yung bata habang siya ay wala sa Pilipinas? O doon sa biological father na nandito lagi sa Pilipinas. Now, so yun ang issue. Ang sabi ng Korte Suprema, ang may preferential right over their minor child ay ang nanay. Under Article 176 ng Family Code, dahil ito ay considered illegitimate child, okay, may preferential right ang nanay sa minor child. Illegitimate kasi ipinanganak ang bata na hindi kasal ang magulang. Legitimate naman kapag ipinanganak ang bata na kasal ang mga magulang, validly married to one another. Okay. So under Article 176, ang parental authority ng isang illegitimate child ay nasa mother. Okay? All children conceived and born outside a valid marriage are illegitimate. Okay? And under Article 176 ng Family Code, sa mother ang custody. Now, under Article 2 and 3 also ng Family Code, no child under 7 years of age shall be separated from the mother except when the court finds cause to order otherwise. So, ibig sabihin, only the most compelling reasons, kagaya ng mother's unfitness to exercise sole parental authority, shall justify her deprivation of parental authority and the award of custody to someone else.
maaaring maibigay yung kustodiya ng isang illegitimate child sa ibang tao kapag ka napatunayan na ang mother ay unfit to exercise sole parental authority. So, na-establish natin kapag ka illegitimate child, ang sole parental authority, ibig sabihin ay solo na parental authority ay nasa mother. Okay? Pwede lamang mai-award ang custody sa ibang tao kapag ka napatunayan na si mother ay unfit. Alright? But only the most compelling reason. So, case-to-case basis po yan. Kailangan mong patunayan yung circumstances na magde-declare na unfit ang mother. Ang pinaka-test ay ang welfare and best interest of the minor. Okay? Likewise, ang karapatan ng father sa kanyang illegitimate child ay visitorial right lamang. Okay? Now, in this case, ang sabi ng Korte Suprema, hindi napatunayan na unfit yung nanay to take care, custody, and control of the illegitimate child. There is no showing at all that she is unfit to take charge of him. Okay. So, ano nga ba yung kasong ipa-file mo kung pakiramdam mo ay nasa iyo dapat yung custody ng bata under the law pero hindi nasa iyo ang bata? Writ of habeas corpus. Petition for writ of habeas corpus. So, justified ba na mapunta sa iyo ang custody ng bata kapag nasa ibang bansa ang bata? In this case, hindi po, sabi ng Supreme Court. And, pwede bang mapunta sa iyo ang custody ng bata bilang ama kung ang nanay ng bata ay kasal na sa iba? Hindi rin po, ang sabi ng Korte Suprema. Those are not the most compelling reasons considered by the court para ma-deprive ang nanay sa custody ng kanyang illegitimate child. Okay? So, please like and follow my Facebook page and please subscribe to my YouTube channel, Attorney Promly. And kung may mga katanungan po kayo, please connect with me sa messenger ng aking page, Facebook page, Attorney Promly. Thank you for watching.